Magandang araw! Sa araling ito, pag-uusapan natin ang kabihas ng Mesoamerica, ang rehiyong naging tahanan ng ilan sa mga unang maunlad na kabihasnan sa Amerika. Tatalakayin natin ang Olmec, Maya at Aztec bilang mga kabihas ng kaugnay ng Mesoamerica. Isasama rin natin ang Inca bilang paghahambing dahil isa rin itong dakilang kabihasnan sa sinaunang Amerika. Bagamat ito ay umusbong sa Andes sa South America, hindi sa Mesoamerica. Alamin natin kung paano sila namuhay, paano umunlad ang kanilang lipunan, at bakit mahalaga pa rin ang kanilang kasaysayan sa kasalukuyan. Heographia ng Mesoamerica. Ang pangalang Mesoamerica ay nagmula sa salitang Meso na nangangahulugang gitna. Tumutukoy ito sa rehiyon ng Mexico at Central America kung saan umusbong ang ilan sa mga unang maunlad na kabihasnan sa Amerika. Ang Mesoamerica ay matatagpuan sa pagitan ng Sinaloa River Valley sa gitnang Mexico at Gulf of Fonseca sa katimugang bahagi ng El Salvador. Sa hilaga, hangganan nito ang mga ilog ng Panuco at Santiago. Sa katimugan naman, umaabot ito mula sa baybayin ng Honduras sa Atlantic hanggang sa bahagi ng Nicaragua sa Pacific at sa tangway ng Nicoya sa Costa Rica. Sa kasalukuyan, saklaw ng Mesoamerica ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at kanlurang bahagi ng Honduras. Mahalaga ang rehiyong ito dahil dito umusbong ang ilan sa mga unang maunlad na pamayanan at kabihasnan sa Amerika. Isa rin ito sa mga lugar kung saan lumaganap ang agrikultura, tulad ng mga sinaunang kabihasnan sa kanlurang Asia at China. Iba-iba ang klima at kapaligiran sa Mesoamerica dahil sa pagkakaiba ng elebasyon ng lupa, dalas ng pag-ulan at uri ng ekolohiya. May mga lugar na may matabang lupa, sapat na tubig, ilog, kabundukan at kagubatan. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang paraan ng pamumuhay ang mga taong nanirahan sa rehiyon. Ngayon na malinaw na kung saan matatagpuan ang Mesoamerica at kung bakit mahalaga ang kapaligiran nito, simulan natin sa pinakaunang dakilang kabihas ng umusbong sa rehiyon, ang Olmec. Ang Olmec ang kauna-unahang dakilang kabihas ng umusbong sa Mesoamerica at itinuturing din na isa sa pinakamatandang kabihasnan sa buong Amerika. Ang salitang Olmec ay nangangahulugang rubber people. Tinawag sila nito dahil sila ay kilala bilang isa sa mga unang gumamit ng dagta mula sa mga punong goma sa rehiyon. Ginamit nila ang goma sa paggawa ng mga bolang ginagamit sa isang ritual na larong may mahalagang bahagi sa kanilang kultura. Yumabong ang kabihas ng Olmec sa Gulf Coast ng katimugang Mexico at kalaunan ay lumawak ang impluwensya nito hanggang sa bahagi ng Guatemala. Tinatayang umiral ang kanilang kabihasnan mula humigit kumulang 1,400 BCE hanggang 400 BCE. Nakatulong sa pag-unlad ng Olmec ang kanilang kapaligiran. Mayroon silang matabang lupa, saganang tubig, at mga ilog na nakatulong sa pagsasaka at pagbuo ng pamayanan. Kilala rin ang Olmec sa kanilang mga iniwang likhang sining tulad ng jade mask at mga dambuhalang ulong bato. Ang mga ito ay patunay ng kanilang husay sa paglililok, organisasyon, at pagkakaroon ng makapangyarihang pamumuno. Mahalaga ang Olmec dahil sila ay tinatawag na mother culture ng Mesoamerica. Ibig sabihin, malaki ang naging impluwensya nila sa mga sumunod na kabihasnan sa rehiyon, lalo na sa larangan ng sining, relihiyon, pagsulat, at sistemang panlipunan. Mula sa Olmec, na nagsilbing pundasyon ng maraming kultura sa Mesoamerica, lumitaw naman ang isa pang kabihas ng kilala sa mataas na kaalaman sa pagsulat, matematika, astronomiya at arkitektura, ang Maya. Ang Maya ay namayani sa Yucatan Peninsula mula sa Timog Mexico hanggang Guatemala at Honduras. Ilan sa kanilang mahahalagang lungsod ay ang Uaxactun, Tikal, El Mirador at Copan. Nakamit ng Maya ang rurok ng kanilang kabihasnan sa pagitan ng 300 CE at 700 CE. Sa panahong ito, umunlad ang kanilang mga lungsod, relihiyon, kalakalan, sining at kaalaman sa agham. Sa lipunang Maya,
Mahalaga ang papel ng pinuno at kaparian. Ang kanilang pinuno ay tinatawag na halach o inik na nangangahulugang tunay na lalaki. Katuwang niya ang mga pari sa pamamahala at sa pagsasagawa ng mga ritual. Ang mga Maya ay bumuo ng mga lungsod-estado. Bawat lungsod-estado ay may sariling pamahalaan, pinuno at kapangyarihan. Pinag-uugnay ang mga lungsod na ito sa pamamagitan ng mga kalsada at rutang pantubig. Makikita sa ayos ng kanilang lungsod ang pagkakahati ng lipunan. Hiwalay ang tirahan ng mahihirap at ng nakaririwasa. Sa sentro ng lungsod, karaniwang matatagpuan ang malaking piramid na may dambana sa itaas para sa kanilang mga Diyos. Sa paligid nito, makikita ang mga templo at palasyo. Bukod sa arkitektura, kilala rin ang Maya sa kanilang kaalaman sa pagsulat, matematika at astronomiya. Gumamit din sila ng cacao beans bilang salapi na nagpapakita ng kanilang sistema ng palitan at kalakalan. Matapos talakayin ang Maya, mapapansin natin na ang Mesoamerica ay patuloy na naging tahanan ng mga pamayanang umunlad mula sa maliliit na pangkat tungo sa makapangyarihang lungsod-estado. Isa sa pinakamahalagang halimbawa nito ay ang Aztec. Ang Aztec ay nagsimula bilang mga nomadikong tribo na hindi tiyak ang orihinal na pinagmulan. Unti-unti silang tumungo sa lambak ng Mexico pagsapit ng ika-12 siglo CE. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang mitikong lugar sa hilagang Mexico. Noong 1325, itinatag ng mga Aztec ang kanilang pamayanan sa Tenochtitlan, isang maliit na isla sa gitna ng Lake Texcoco. Ang lawaing ito ay nasa sentro ng lambak ng Mexico. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang Tenochtitlan. Pagsapit ng ika-15 siglo, nasakop ng mga Aztec ang iba pang tribo sa gitnang Mexico. Dahil dito, ang kanilang lungsod ay naging mahalagang sentro ng kapangyarihan, pamahalaan at kalakalan. Mula sa pagiging nomadikong pangkat, ang Aztec ay naging isa sa pinakamakapangyarihang kabihasnan sa sinaunang Amerika. Ang kanilang kasaysayan ay nagpapakita kung paano maaaring umunlad ang isang pamayanan sa pamamagitan ng mahusay na organisasyon, pamumuno, at pakikipag-ugnayan sa ibang pangkat. Bagamat ang pangunahing focus natin ay ang Mesoamerica, mahalaga ring banggitin ang isa pang dakilang kabihasnan sa sinaunang Amerika. Ito ang Inca na hindi umusbong sa Mesoamerica, kundi sa kabundukan ng Andes sa South America. Ang Inca ay isang kabihasnang nabuo sa rehiyon ng Andes. Noong ika-12 siglo, isang pangkat ng mga taong tinatawag na Inca ang nanirahan malapit sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca sa matabang lupain ng lambak ng Cusco. Sa pamumuno ni Manco Capac, nakabuo sila ng isang maliit na lungsod-estado. Kalaunan, lumawak ang kanilang kapangyarihan hanggang sa maging isang malaking imperyo. Sa paniniwala ng mga Inca, mahalaga ang araw bilang banal na kapangyarihan. Itinuturing nila ang kanilang mga pinuno na may kaugnayan sa Diyos ng araw, kaya tinatawag din ang mga Inca na Children of the Sun o mga anak ng araw. Ang salitang Inca ay tumutukoy sa pamilyang namuno sa mga taong nanirahan sa Andes. Unti-unting pinalawak ng mga Inca ang kanilang teritoryo sa kahabaan ng baybayin ng Pacific at kabundukan ng Andes. Sa klaw ng kanilang imperyo, ang mga lupaing bahagi ngayon ng Peru, Ecuador, Bolivia, Chile at Argentina. Dahil dito, mahalagang tandaan na ang Inca ay hindi kabilang sa Mesoamerica. Gayunman, kasama ito sa pagtalakay bilang halimbawa ng isa pang mataas at organisadong kabihasnan sa sinaunang Amerika. Mga pangunahing katangian ng Mesoamerica at kaugnay na kabihasnan. Matapos nating talakayin ang Olmec, Maya, Aztec at Inca, tingnan naman natin ang kabuuang katangian ng Mesoamerica at ng mga kaugnay na kabihasnan sa sinaunang Amerika batay sa kanilang lokasyon, klima, lipunan, ekonomiya, politika, sining, paniniwala, at kahalagahan sa kasalukuyan. Location.
Ang Mesoamerica ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Amerika, mula sa bahagi ng Mexico hanggang Central America. Dito umusbong ang Olmec, Maya at Aztec. Samantala, ang Inca ay umusbong sa Andes sa South America. Hindi ito bahagi ng Mesoamerica, ngunit mahalaga itong isama bilang kaugnay na kabihasnan sa pag-aaral ng sinaunang Amerika. Klima at kapaligiran. Iba-iba ang klima sa Mesoamerica dahil sa pagkakaiba ng taas ng lupa, dami ng ulan at uri ng kapaligiran. May mga lugar na mataba ang lupa at sagana sa tubig, kaya naging angkop ang rehiyon para sa agrikultura. Ang mga ilog, kagubatan, kapatagan at kabundukan ay nakaapekto sa uri ng kabuhayan at pamumuhay ng mga tao. Lipunan. May organisadong lipunan ang mga kabihasnang ito. May mga pinuno, pari, mandirigma, mangangalakal, magsasaka, manggagawa, at karaniwang mamamayan. Sa Maya, makikita ang malinaw na paghahati ng lipunan sa ayos ng kanilang lungsod. Ang mga pinuno at pari ay may mataas na katayuan dahil sila ang nangangasiwa sa pamahalaan at relihiyon. Ekonomiya. Nakabatay ang ekonomiya sa agrikultura, kalakalan, at paggamit ng likas na yaman. Gumamit ang Olmec ng goma mula sa punong rubber. Sa Maya, ginamit ang cacao beans bilang salapi. Ang Aztec naman ay nagkaroon ng mahalagang sentrong pangkalakalan sa Tenochtitlan. Sa kabuuan, mahalaga ang pagsasaka, palitan ng produkto, at ugnayan ng mga pamayanan sa kanilang kabuhayan. Politika. Makikita sa Mesoamerica ang pag-unlad ng pamahalaan mula sa maliliit na pamayanan hanggang sa mga lungsod-estado. Ang Maya ay may mga lungsod-estado na pinamumunuan ng halak-uwinik, habang ang Aztec ay lumakas matapos maitatag ang Tenochtitlan at masakop ang iba pang tribo sa gitnang Mexico. Sa South America naman, ang Inca ay nagmula sa maliit na lungsod-estado hanggang sa maging malawak na imperyo sa Andes. Ipinapakita nito na sa iba't ibang bahagi ng sinaunang Amerika, may kakayahan ang mga tao na bumuo ng organisadong pamahalaan at malalaking pamayanan. Sining at ambag. Makikita ang husay ng mga kabihas ng ito sa kanilang sining, arkitektura at kaalaman. Ang Olmec ay kilala sa jade mask at dambuhalang ulong bato. Ang Maya ay kilala sa pyramid, templo, palasyo, sistema ng pagsulat, matematika, at astronomiya. Ang mga ambag na ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng pag-iisip, paggawa, at organization ng kanilang lipunan. Paniniwala. Malaki ang papel ng relihiyon sa pamumuhay ng mga sinaunang kabihasnan. Ang mga lungsod ay nagsilbing sentro ng pagsamba, pamahalaan, at seremonya. Sa Olmec, mahalaga ang ritual na larong bola. Sa Maya, ang mga pyramid ay may dambana para sa mga Diyos, at ang mga pari ay katuwang ng pinuno sa pamamahala. Sa Mesoamerica, isa sa mga kilalang Diyos ay si Quetzalcoatl, na tinatawag na Feathered Serpent God, o Diyos na may anyong ahas na may balahibo. Ipinapakita nito na mahalaga sa kanilang paniniwala ang mga Diyos, kalikasan, at mga ritual. Ipinapakita rin nito na malapit ang ugnayan ng relihiyon at politika sa kanilang lipunan. Ang mga pinuno at pari ay may mahalagang papel hindi lamang sa pamamahala, kundi pati sa pagpapanatili ng kaayusan at paniniwala ng pamayanan. Implikasyon ng kasaysayan sa kasalukuyan. Mahalaga ang kasaysayan ng Mesoamerica dahil ipinapakita nito na bago pa dumating ang mga Europeo, may mataas ng antas ng kabihasnan sa Amerika. Ang kanilang mga lungsod, sining, sistema ng pagsulat, matematika, astronomiya at relihiyon ay patunay ng kanilang talino at organisasyon. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ang mga kabihasnang ito upang mas maunawaan ang pinagmulan ng kultura, pagkakakilanlan at kasaysayan ng maraming tao sa Latin America. Ngayon naman bilang pagbabalik-aral,
Sagutin natin ang ilang mahahalagang tanong na makatutulong para mas maunawaan ang aralin. Unang tanong, paano nagsimula at umunlad ang kabihasnan sa Mesoamerica? Nagsimula ang kabihasnan sa Mesoamerica sa pagbuo ng mga unang pamayanan sa mga lugar na may matabang lupa, saganang tubig, at angkop na kapaligiran. Dahil sa pag-unlad ng agrikultura, naging posible ang permanenteng paninirahan. Mula rito, nabuo ang mas organisadong lipunan, lungsod, pamahalaan, relihiyon, at kalakalan. Ikalawang tanong, ano-anong kabihasnan ang nakilala sa Mesoamerica at sa sinaunang Amerika? Mula sa pag-unlad ng mga pamayanan, lumitaw ang ilang mahahalagang kabihasnan. Sa Mesoamerica, ang pangunahing kabihasnang nakilala ay ang Olmec, Maya, at Aztec. Kasama rin sa pagtalakay ang Inca na umusbong sa Andes sa South America at naging isa sa pinakamalaking imperyo sa sinaunang Amerika. Ikatlong tanong, paano namuhay ang mga sinaunang tao sa Mesoamerica at ano ang naka-impluwensya sa kanilang pamumuhay? Ang mga sinaunang tao sa Mesoamerica ay namuhay sa mga organisadong pamayanan at lungsod-estado. Nakasentro ang kanilang buhay sa agrikultura, kalakalan, relihiyon, sining, at pamamahala. Naimpluwensyahan ang kanilang pamumuhay ng kapaligiran. Ang matabang lupa, tubig, ilog, pag-ulan, at likas na yaman ay nagbigay daan sa pagsasaka at pagbuo ng permanenteng pamayanan. Dahil dito, umusbong ang mas maayos na lipunan, may pinuno, pari, manggagawa, at mga sentrong panrelihiyon at pangkalakalan. Ika-4 na tanong, paano nakatutulong sa kasalukuyan ang mga ambag ng kabihasnang Mesoamerica? Nakatutulong ang mga kontribusyon ng kabihasnang Mesoamerica sa kasalukuyang panahon dahil nagsisilbi itong mahalagang batayan sa pag-aaral ng kasaysayan, kultura, agham, sining, at pagkakakilanlan ng mga tao sa Amerika. Ang kanilang mga ambag tulad ng sistema ng pagsulat, matematika, astronomiya, arkitektura, pyramid, templo, sining, at organisadong pamahalaan ay nagpapakita na ang mga sinaunang tao ay may mataas na antas ng kaalaman at kakayahan. Sa kasalukuyan, ang mga ito ay nakatutulong upang mas maunawaan ng mga mag-aaral at mananaliksik kung paano nabuo ang mga sinaunang lipunan, paano sila umangkop sa kapaligiran, at paano naka-impluwensya ang kanilang kultura sa pagkakakilanlan ng maraming tao sa Latin America. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kabihasnang Mesoamerica, mga dakilang pamana ng sinaunang Amerika. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.